Nel, ano ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa panawagan ng ilang senador na iparicall ang Chinese ambassador? Yes, Monica, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang iparecall o pauwiin si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Ito ang naging posisyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng panawagan ng ilang senador na iparecall na ang Chinese envoy bilang protesta sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminado ang Pangulo na kanyang ikinainis ang pahayag ng Chinese envoy hinggil sa umano'y walang nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Bao de Masinloc at Ayungin Shoal. Kung siguro ako personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gusto ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. So we just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan pa din ay mapag-usapan ng isyung ito sa mapayapang paraan. Of course. I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, walang kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal na ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. I think both the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Kinumpirma naman ng Pangulo na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget sa Miyerkules. Walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang inahawakan Department of Education ni Vice President Sara Duterte. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Iniulat naman ni PBBM ang naging bunga ng kanyang pakikipag-usap sa Japanese investors. Aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan ng Pangulo na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. 9 companies, but to the value of 14 billion pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200+ thousand new jobs. Monica, ngayong gabi na nga ang dating ni Pangulong Marcos dyan sa Pilipinas mula dito sa Tokyo. At inaasahan natin na magbibigay pa ng detalye si Pangulong Marcos ukol dun sa mga naganap na pagpupulong dito sa ASEAN-Japan Commemorative Summit at maging sa mga sideline meetings na kanyang dinaluhan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan.